Sa nakalipas na mga dekada, may mga produktong hindi lamang naging bahagi ng pamilihan kundi naging mahalagang bahagi rin ng pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Mula sa simpleng merienda hanggang sa mga karaniwang gamit sa bawat tahanan. Nag-iwan ang mga ito ng hindi malilimutang bakas sa ating kolektibong alaala. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, marami sa mga produktong ito ang unti-unting nawala. Ang ilan ay tuluyang itinigil ang produksyon habang ang iba naman ay napalitan ng mas makabago at modernong alternatibo. Sa kabila nito, nananatili silang buhay sa ating alaala bilang mga paalala ng mas payak at mas masayang yugto ng ating nakaraan. Ang Royal Sparkling Soda ay unang ginawa ng San Miguel Brewery bilang isa sa kanilang pinakaunang subok sa paggawa ng mga soft drinks na walang alkohol bilang alternatibo sa kanilang mga beer products. Noong dekada 40, ang Royal Sparkling Soda ay binebenta sa isang berdeng bote na hugis bowling pin na naging iconic at madaling makilala noon sa mga tindahan. Sa paglipas ng panahon at bago pa ito tuluyang mawala sa merkado, nagbago-bago rin ang disenyo ng bote nito mula sa berdeng kulay, naging malinaw at kalaunan ay bumalik sa berdeng anyo na parang paikot-ikot na evolusyon ng branding nito. Ang Chocobot ay naaalala sa kasaysayan bilang isang matapang na candy brand na sumubok ngunit sa huli hindi nagtagumpay na mapalitan ang kilalang Chocnut bilang paboritong tsokolate ng maraming Pilipino. Noong dekada 90, dagsa at halos nagkakagulo pa ang mga bata sa iba't ibang sari-sari store upang makabili lamang ng Chocobot na nakilala rin dahil sa kakaiba at kapansin-pansing packaging nitong kahawig ng mga Transformers na laruan. Hindi lang ito binili para sa lasa ng kombinasyon nito na tsokolate at mani, kundi marami rin ang umaasa na manalo sa mga papremyo na nakapaloob dito. Naalala pang nakasulat na better luck next time sa loob ng balot na tila pang-asar pero nakakatawa para sa mga bata noon. Sa kasamaang palad, hindi na rin nalaman ng karamihan kung ano talaga ang mga papremyo dahil bigla na lamang itong nawala sa merkado at hindi na muling naibalik. Ang Tivoli ay tinaguri ang ice cream ng masa dahil sa pagiging mura, abot kaya at madaling bilhin ng karaniwang pamilyang Pilipino. Madalas itong naging paboritong merienda ng mga bata tuwing tag-init lalo na sa mga panahong mainit ang panahon at gusto ng malamig na pagkain. Kahit matuluan pa ang uniforme o damit ng mga bata, ayos lang basta makakain lamang ng masarap at malamig na ice cream. Gawa ito ng Consolidated Foods Corporation na kalaunan na naging bahagi ng malaking kumpanya na Universal Robino Corporation. Sa paglipas ng panahon, dahil sa kakulangan sa bagong ideya at mga problema sa supply ng sangkap mula sa mga suppliers, tumaas ang presyo nito habang unti-unting lumiliit ang supply. Dahil dito, hindi na nito nakasabay ang pagpasok ng mga dayuhang ice cream brand sa merkado ng Pilipinas. Noong 2006, naglabas ang McDonald's ng isang kakaibang produkto na tinawag nilang McRice Burger. Ito ay unang ilunsad sa Taiwan at Singapore bago pa man ito makarating sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang Asian-inspired menu experimentation. Ginawa ang konsepto nito para sa mga Asyano na mahilig sa kanin kaya ang buns ay pinalitan ng pinatigas na rice patties na may sesame seeds sa ibabaw. May dalawang pangunahing versyon nito, Beef Supreme at Chicken Supreme. May mga customers na natuwa at na-curious sa kakaibang ideya, ngunit mas marami pa rin ang hindi nagustuhan ng konsepto. Para sa karamihan, mas gusto pa rin nila ang tradisyonal na kanin na may ulam. Dahil dito, tuloy na rin itong inalis sa menu. Ang Magnolia ay naging matatag at kilala sa mahabang panahon dahil sa kanilang pagiging malikhain pagdating sa iba't ibang ice cream flavors. Noong 1954, inilunsad nila ang konseptong Flavor of the Month kung saan buwan-buwan ay may bagong flavor na inilalabas upang masubukan ng publiko. Ilan sa mga naalalang flavors ay ang Chico, Choco Pretzel, Sweet Corn, Banana Split at Golden Nangka Fiesta. Isang kaibang kombinasyon ng fruit salad at langka. Dahil sa tagumpay nito, nasundan pa ito ng mga produktong tulad ng sorbetes noong dekada 80 at ang Best of the Philippines line na nagpakilala ng mga lokal na paboritong lasa mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Nagsanib puwersa rin noon ang Magnolia at Nestle upang gumawa ng mga bagong ice cream products na mas inovatibo at kakaiba sa panlasa ng kabataan. Isa sa mga sikat na produkto nila ay ang Nestle Non-Stop. Partikular itong ginawa para sa mga kabataan at kabataang consumers. Isa itong 3 layer ng ice cream sa isang cup, may marshmallows, chocolate syrup at mani sa ibabaw. At may kasamang libreng maliit na kahoy na kutsara bilang dagdag na appeal. Kasama sa mga paboritong flavor nito ang Choco Banana Split at ang Black Desire, na nilabas kasabay ng kasikatan ng pelikulang Lord of the Rings, Return of the King. Isa sa mga hindi gaanong tinangkilik at hindi rin naging matagumpay na soft drink sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang Yes Cola. Ayon sa mga batang lumaki noong dekada 60 at 70,
Ang isang bote nito ay nagkakahalaga lamang ng 15 sentimo na napakamura sa panahong iyon, ngunit halatang halata umano sa lasa. May kakaiba itong aftertaste na hindi nagustuhan ng maraming umiinom. Pati ang variant nitong Apple Sidra ay umani rin ng reklamo mula sa mga consumer dahil para raw itong may amoy gasolina o kakaibang chemical ang lasa na hindi kaya-aya. Noong panahon na ang piso ay sapat na para sa simpleng merienda, naging patok na inumin ng Fresh Gusto. Ang soft drink na ito na may lasa ng root beer ay mabilis na nabili lalo na kapag sinasabayan ng pagkain tulad ng hopya. Kilala rin ang kanilang TV commercial noong dekada 70 kung saan ginamit ang tagline na "You'll like it very mucho." Ang batang bida sa naturang patalastas ay walang iba kundi si Gary Valenciano na kalaunan ay naging kilalang mga awit sa bansa. Ang stork ay hindi naman paborito ng karamihan bilang candy na kusa o voluntaryong binibili ng mga bata, kundi mas madalas itong itinuturing na candy na kadalasang pinipilit lamang ipainom o ipasubo sa atin noon. Kadalasan itong ibinibigay kapag may hilo, may sakit sa tiyan o kaya naman ay kapag gustong magpabango ng hininga. Noong 1996, natuklasan ng US FDA na ang balot nito ay may mataas na lead content na nagdulot ng pangamba sa publiko. Bagamat iginit ng kumpanya na hindi ito mapanganib sa normal na paggamit, naging sanhi ito ng takot at kontrobersiya. Sa kalaunan, binili ito ng Rebisco at pinalitan ng pangalan ng candy sa Star. Bago pa magkaroon ng mga modernong Tetra Pak, ang Magnolia Chocolate ay matatagpuan muna sa maliliit na glass bottles na klasikong tignan. Gawa ito sa purong gatas ng baka at tsokolate kaya naman kilala ito sa mayaman at creamy na lasa. Kailangan muna itong palamigin at bago inumin ay kinakailangang alugin upang mahalo muli ang tsokolate na bumababa sa ilalim ng bote. Sa pagbukas ng papel na takip, maririnig ang tunog na pop na nagsisilbing senyales na maaari mo na itong inumin. Sa huli, nanatiling kilala at minahal ang chocolate habang ang mas murang Choco Vim ay unti-unting nawala sa merkado. Ang Moonbits ay isa pang lokal na tsokolate na sumubok makipagsabayan sa mga sikat na kending tulad ng Nips at M&M's sa merkado. Ito ay gawa ng Surge Products Incorporated, isang kumpanyang Pilipino na may ambisyong makipagkumpetensya sa malalaking brand. Matapos ang ilang taon ng operasyon sa Amerika, bumalik ang anak na may-ari at sinubukang buhayin muli ang brand at negosyo. Ngunit nang tumama ang Asian Financial Crisis noong 1997, lubhang naapektuhan ang kumpanya. Nagkaroon ng maraming utang at problema sa mga empleyado. Sa huli, tuluyan ang nagsara ang kumpanya. Akala ng marami, imported ang Coney Island ice cream, ngunit ito ay tunay na tatak Pilipino na gawa sa lokal na industriya. Maraming batang Pilipinong tumangkilik dito at naaalala ang kanilang mga kakaibang flavor tulad ng bubblegum, na may totoong bubblegum bits, New York, pistachio, mint chocolate chip at ang Eskimo roll, na itinuturing na isa sa mga pinakaunang produkto nila. Itinatag ito noong dekada 70 ng Seamark Enterprises na pag-aari ng pamilyang Trillana de Ocampo. Nang kalaunan ni binili ito ng Pure Foods at pansamantala pa itong naging sponsor ng isang PBA team na tinawag na Coney Island Ice Cream Stars. Ngunit matapos ang ilang taon, tuluyan na rin itong nawala sa merkado. Ang Cornets ay isa sa mga pinakakaibang chichirya na inilabas ng Universal Robina Corporation sa ilalim ng Jack and Jill brand noong huling bahagi ng dekada 90. Sa panahong iyon, ang merkado ng snacks sa Pilipinas ay dominado na ng mga simpleng chips at crackers, kaya ang pagdating ng Cornets ay tila isang eksperimento. Isang corn-based snack na hinubog na parang maliit na cone. Hindi lamang ito pagkain, naging karanasan ito. Binibili ito hindi lang dahil sa lasa kundi dahil sa kakaibang paraan ng pagkain. Sa paglipas ng mga taon, lalo itong sumikat noong early 2000s, bahagi ito ng baon culture ng maraming estudyante at naging simbolo ng panahong iyon. Kasama ng iba pang iconic na chichirya, ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbago ang landscape ng snack industry. Dumami ang kakumpetensya at mas naging agresibo ang innovation ng ibang produkto. Ang Yaji Chips naman ay isa sa mga produkto ng Liwayway Marketing Corporation na mas kilala sa brand na Oishi. Lumabas ito noong early 2000 sa panahong ang chichirya ay hindi lamang pampalipas gutom, kundi bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Ang Yaji ay nakilala dahil sa matapang nitong lasa, isang kombinasyon ng alat, anghang at seafood flavor na malapit sa lasa ng hipon o prawn crackers ngunit mas intense. Sa simula, mabilis itong nakakuha ng popularidad. Naging paborito ito ng mga naghahanap ng mas malasang chichirya, yung tipong isang kagat pa lang ay ramdam na agad ng timpla. Naging common itong makita sa mga sari-sari store at school canteens at para sa marami, ito ang go-to snack kapag gusto ng mas maanghang at mas savory na option. Ngunit tulad ng maraming produkto, hindi sapat ang kasikatan upang masigurong pangmatagalang pananatili sa merkado.
Habang lumilipas ang panahon, nagbago ang trend ng panlasa ng consumers. Dumami ang bagong flavors na mas patok sa masa. Cheese, barbecue at kalaunan ng mga impluensyang galing sa international trends tulad ng Korean-inspired snacks. Sa gitna ng pagbabagong ito, ang specific at matapang na seafood flavor ng Iaji ay unti-unting nawala ng mass appeal. Dagdag pa rito, nagkaroon din ng internal competition sa loob mismo ng brand. May iba pang mga produkto ang Oishi na halos pareho ng target market at flavor profile, tulad ng prawn crackers at iba pang savory snacks. Sa ganitong sitwasyon, mas pinili ng kumpanya na mag-focus sa mga produktong mas malawak ang audience at mas consistent ang benta.